Ang ating kwento ay pinamagatang Nanay Sula. Sinulat ni Emilu Shermaine Salazar at inilathala ng Let's Read the Asia Foundation. Nasa bula na po tayo! Malakas na sabi ni Nanay Sula. Itinigil niya ang pagtulak sa sinasakyan kong upuan. Driver siya sa laro namin ngayon. Isang beses, naging magsasaka kami ni Nanay Sula. Itinanim namin ang mga walis tingting at inilinya. Baka tumubo agad ang mga niyog natin, sabi ko. Si Nanay Sula ang mahal kong lola. Masaya ang araw ko kapag kasama ko siya. Paborito kong kalaro si Nanay Sula. Isang beses, naging mangingisda kami ni Nanay Sula. Biningwit namin ang mga tsinelas sa palanggana. Nakabingwit na ako, Nanay, sabi ko sa kanya. Biglang itinapon ni Nanay Sula ang pamingwit niya. Wala na talaga akong pakinabang. Umiiyak na sinabi niya. Kinausap siya ni Mama Lita at ipinakita ang mga retrato nila. Ang saya ni Nanay Sula, kaya inalok ko siyang magtagu-taguan pagkaalis ni Mama Lita. Tago-taguan, maliwanag ang buwan, kanta ko upang makatago si Nanay Sula. 1, 2, 3, tinapos ko ang kanta. Hinanap ko si Nanay Sula. Pumunta ako sa kwarto, sala at kusina. Nalibot ko na ang buong bahay, pero di ko mahanap si Nanay Sula. Ma, di ko mahanap si Nanay Sula. Umiiyak akong nagsumbong kay Mama Lita. Di namin mahanap si Nanay Sula, kaya nagpatulong na sa mga tanod si Mama Lita. Bula! 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 Narinig kong isinisigaw. Si Nanay Sula yun, sabi ko kay Mama Lita. Doon sa crossing bula ay nagtatawag si Nanay Sula. Tumakbo ako upang yakapin siya. Salamat po, sabi namin sa mga tanod na tumulong sa amin ni Mama Lita. Pag-uwi namin, sinabi ni Mama Lita na may Alzheimer disease si Nanay Sula. Sakit daw ito ng mga tumatanda na tulad ni Nanay Sula. Neurons ang nagdadala ng mensahe sa utak natin, Ador. Neurons din ang rason kung kaya't naiintindihan natin ang mga bagay sa paligid natin. Sa mga taong tulad ni Nanay Sula, nasisira at namamatay na ang mga neurons, paliwanag ni Mama Lita. Dumarami ang mga espasyo sa utak nila kung kaya't nagiging makakalimutin, di na nakakikilala o di kaya'y magagalitin na sila. Kung nakalalabas, mahihirapan na silang hanapin ang daan pa uwi, paliwanag pa ni Mama Lita. Kaya pala di na tinatawag ni Nanay Sula ang pangalan ko. Kaya pala bigla na lang umiiyak at nagagalit si Nanay Sula. Kaya pala di nakabalik si Nanay Sula nang magtagu-taguan kami. Marami palang nagbago kay Nanay Sula. Ngunit kahit marami ang nagbago, marami pa rin ang kayang gawin ni Nanay Sula. Simula noon, nakaisip ako ng bagong laro. Tuwing umaga, sinusuklayan ko si Nanay Sula. Pagkatapos ko siyang suklayan, sinusuklayan niya rin ako. Lagi ka pong magsuklay, Nanay, dahil napakaganda mo, sabi ko sa kanya. Tuwing tanghali, waiter kami ni Nanay Sula.
Inaayos namin ang mga baso, plato at kutsara sa mesa. "Ang galing mo, nanay. Tama ang pagkakaayos mo," sabi ko sa kanya. Tuwing hapon, nagiging taga-alaga kami ng itik ni Nanay Sula. Inililibot namin ang mga itik papunta sa kulungan nila. "Ang galing mo, nanay! Napabalik mo ang mga itik sa kulungan nila," sabi ko sa kanya. Tuwing gabi, magkukwentuhan kami ni Nanay Sula. Kahit paulit-ulit, nakatutuwa pa rin ang kwento niya. "Ang galing mo, nanay, di mo yan nakakalimutan," sabi ko. Isang beses, tinanong niya ako kung ano naman ang lalaruin namin. "Doktor naman po, nanay, ang sunod," sabi ko sa kanya. "Sa susunod, Doc Ador na po itatawag niyo sa akin," sabi ko sa kanya. Dahil yun ang gusto ko paglaki ko. Ibang klase na ang mga laro namin ni Nanay Sula. Gumaganda pa rin ang araw dahil kasama ko siya. Si Nanay Sula pa rin ang paborito kong kalaro. Hindi ba't ang ganda ng kwento ni Nanay Sula at Ador? Ito'y isang magandang paalala ng kahalagahan ng pagmamahal at pagkalinga sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa kanilang pagtanda. Hanggang sa muli.